Matapos matanggap ang mensahe, agad na umalis si Roland patungo sa Snowy Mountain. Bumaba sina Roland Nightingale at Tilly, natagpuan ang Stony Beach na nagkalat sa mga bangkay ng iba't ibang hayop na nakapaloob sa mga suson ng mga durog na bato. Ang grupo ay nagdiin ng mas malalim sa Snowy Mountain, kasunod ng mga marker na iniwan ni Lynn, at kalaunan ay nakita ni Roland ang makitid na siwang patungo sa kampo. Itinuro ni Nightingale ang mga butas sa mabatong pader sa kalaliman ng siwang, na nakakita ng katulad na mga istruktura sa ibang lugar. Noon lang ay sinabi sa kanya ng kanyang intuisyon na parang may nakatingin sa kanya at hindi na siya nag-explore pa. Sa pagdaan sa makitid na puwang, biglang bumungad sa kanilang paningin. Agad na tinanggap ng mga sundalo ng unang hukbo ang grupo sa kanilang campsite, kung saan nakita ni Roland sina Agatha at Soraya. Nang tanungin niya ang tungkol kay Kidlat at ang iba pa, bumantong hininga si Agatha, binanggit na halos hindi na sila nakapagpahinga kahit ilang sandali kasama ang kampo ng mga demonyo, halos lumiko sa kanilang playground. Dinala ng grupo si Roland kung saan gumuho ang Stone Tower. Pagdating sa gitna ng mga campsite, saktong dumating din sina Kidlat, Maisie, Summer at Ilan. Lumapag ang tatlo habang si Summer ay medyo hindi pa rin sanay sa mabilis na paglipad. Iminungkahi ni Roland na magpahinga si Summer, ngunit umiling siya, iginiit na ayos lang siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, at sa isang iglap, ang malaking hukay sa lupa ay naglaho, na nagpapakita ng napakalaking Blackstone Tower sa harap nila. Kasunod nito, nagsimulang punuin ng mga retena ang hangin at tila nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Biglang umarko ang lupa pataas. Nagkapira-piraso, itinaas ang buong Blackstone Tower sa isang iglap. Isang higanteng kulay abo na nilalang ang bumungad mula sa lupa na may napakalaking galame at bumulaga sa napakalaking nagkakagulong mga tao, sinusubukang ganap na lamunin ang base ng tore. Matapos ang mahabang katahimikan, nagtaka si Tilly kung ito rin ba ang mga nilalang na lumunok sa laboratorio ni Agatha at kung bakit umatake ito sa kampo ng mga demonyo. Saglit na lumaban si Roland at iminungkahi na baka ang halimaw na ito ay wala sa panig ng demonyo. Sumang-ayon din si Agatha, na pinag-isipan ang parehong tanong sa huling 2 araw. Sinabi ni Agatha na wala pang talaan ng mga naturang nilalang sa Federation noon pa man. Kung kaya nga, ng mga demonyo ang mag-utos sa mga halimaw na ito, hindi na makakatagal ang Federation. Habang si Tilly ay patuloy naguguluhan, nagtatanong kung sino pa ang maaaring kumokontrol sa mga nilalang na ito kung kinakailangan ang mga demonyo. Naalala niya ang mga transparent na mantis na nakita nila noong nakaraang taglamig, na binanggit na ang pag-uugali ng mga demonyong halimaw na ito ay tila maayos at naplano. Nag-alok si Nightingale ng isang posibilidad, na nagmumungkahi na ang mga hybrid na nilalang na ito ay hindi ordinaryong demonyong hayop. Kung isa sa alang-alang ang kanilang mga pag-uugali sa buwan ng mga demonyo, ang mga hybrid na nilalang na ito ay tila nagtataglay ng mga pangunahing kakayahan sa pag-iisip at maaaring may sapat na oras. Ang kanilang katalinuhan ay maaaring umunlad sa isang malaking antas, marahil ay higit pa sa mga tao. Nanatiling tahimik si Roland, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malalim na hukay. Habang ang kanyang isipan ay nalilito sa mga iniisip, habang si Kidlat ay natuklasan ng isang napakalaking kuweba. Kumuha ng portable torch mula sa kanyang backpack, sinindihan niya ito at lumipad pababa sa hukay. Mabilis na sumunod ang iba sa grupo. Ngunit kung isa sa alang-alang ang mga panganib na maaaring maidulot nito, kaya hindi sila lumayo. Tinitingnan lamang ang direksyon kung saan gumagalaw ang higanting nilalang. Tumingala si Roland sa mataas na Snowy Mountain, na pagtantong kailangan nilang masusing imbestigahan ang pinakamataas na tuktok ng teritoryong kanluranin. Ipinadala si Kidlat upang mag-imbestiga habang may hawak na mapa sa kanyang mga kamay. Iniulat niya na walang anuman kundi nyebe. Walang bakas ng mga demonyo o kahit mga demonyong hayop. Kahit malalaking hayop ay hindi makita. Si Tilly, sa pagtingin sa mapa, ay iminungkahi na ang taluktok ng Snowy Mountain na ito ay kahawig ng isang napakalaking bunganga ng bulkan. Ibinahagi ni Lightning na nakikita niya ang umaagos na tubig sa ilalim ng makapal na layer ng yelo. Tinanong ni Nightingale si Roland kung ano sa tingin niya ang maaaring nasa tuktok. Iniisip ni Roland na maaaring mayroong maraming mga bagay tulad ng mga bayan, mga tore na bato, o ibang mga pagkasira. Ngunit ang katotohanan na walang laman ang nakapagtataka para sa kanya. Pagturo sa isang tiyak na lokasyon sa mapa, tinanong ni Roland si Lightning kung iyon ang pinagmula ng Crimson Water River. Tumango si Lightning.
Sa pagtingin sa batang babae, tinanong ni Roland kung sinubukan ba niyang mag-explore pa. Ibinaba ni Lightning ang kanyang ulo at nagpout, umami na sinubukan niya ngunit hindi makalusot. Malawak man ang siwang, masyadong makapalang daloy ng tubig at malakas ang hangin. Nabahala si Roland para sa batang babae, binalaan siya na huwag gumawa ng mga ganitong aktibidad na mapanganib sa hinaharap o kung hindi ay gagawin niya ito ng 10 beses ang karaniwang dami ng mga problema sa pagsasanay. Nang mad-inag iyon inamin ni Kidlat ang kanyang pagkakamali, nagpasya si Roland na huwag siyang parusahan sa pagkakataong ito. Binalak ni Roland na bumalik muna sa kastilyo, nagpasya na ipagpaliban ang pagsisiyasat sa mga bundok ng Snowy Mountain. Hanggang sa bumalik si Sylvie. Sa ngayon, dapat nilang ilipat ang kanilang pagtuon sa digmaan sa simbahan. Ibinahagi ni Nightingale ang kanyang mga saloobin, na nagmumungkahi na dahil sa sobrang lamig ang Snowy Mountain, ay malamang na walang sino man ang pipili na magtatag ng isang kampo dito. Ang higanting nilalang na lumamon sa kampo ng mga demonyo ay maaaring nagtatago sa isang lugar sa loob ng Snowy Mountain. Ang mga halimaw na ito ay bihasa sa paghuhukay ay hindi mahirap para sa kanila, na gumagawa ng mga pugad sa kalaliman ng bundok. Samantala sa loob ng lungsod ng Neverwinter, maraming tao ang nakatapos ng kanilang araw-araw na trabaho at nagtungo sa mataong pamilihan. Ang Asosasyon ng Astrology ay isinasagawa pa rin ang parehong mga gawain na itinalaga sa kanila higit sa mga siglo na ang nakalilipas. Ang punong astrologo ay nanood habang ang kanyang mga apprentice ay nag-set up ng lahat ng astronomical na instrumento. Nang handa na ang lahat, inutusan ng matanda ang kanyang katulong na simulan ang pagmamasid. Ginamit nila ang pinakabagong kagamitan na ibinigay ni Roland, na ilang beses na mas mahusay kaysa sa kanilang mga naunang instrumento. Nakita ng pinuno ang isang madilim na liwanag ng bituin na nakatago sa gitna ng hindi mabilang na mga bituin, na naglalabas ng mahinang liwanag. Hindi tulad ng mga nakapaligid na bituin, ang isang ito ay pula. Sa pag-alala sa hula, agad na hiniling ng punong astrologo sa kanyang katulong na itala ang posisyon ng bituing ito. Nang tanungin ng katulong kung anong pangalan ang dapat nilang ibigay sa bituin, umiling ang hepe. Nanginginig ang mga kamay niya. Sinabi ng pinuno na hindi na kailangang pangalanan nito ngayon. Inutusan niya ang kanyang katulong na tipunin agad ang lahat ng mga iskolar at ilikas ang mga apprentice. Ang katulong na hindi pa nakita ang kanyang guro na nataranta tulad nito ay medyo nataranta, ngunit pagkatapos ay tumalikod at tumakbo upang tipunin ang lahat ng mga iskolar. Hindi nagtagal, lahat ng iskolar ng Astrology Association ay nagtipon sa paligid ng punong astrologo. Mula sa kanyang seryosong kilos ay parang may napagtanto sila. Mula nang bumisita si Roland sa Astrology Association, hindi nalihim sa mga iskolar ang chismis tungkol sa Doomsday Star. Iminungkahi ni Roland na ibahagi ng pinuno ang lihim sa lahat ng mga iskolar, kapwa upang bigyan sila ng isang tiyak na layunin sa panahon ng kanilang mga obserbasyon at upang itanim ang isang pakiramdam ng tungkulin at karangalan. Palibhasa'y nagpupulong dito, ang bawat isa ay mayroon ng nasa isip na kasagutan, ngunit nang marinig itong kinumpirma ng hepe ay napabuntong hininga silang lahat sa gulat. Habang pinag-uusapan ang gagawin, nagsalita ang hepe, pinayuhan ang lahat na ilihim ito, ipagpatuloy ang pagmamasid at gumawa ng mga plano pagkatapos ng kumpirmasyon. Makalipas ang isang linggo, ang lahat ng mga iskolar ay naghalilihan sa pagmamasid. Ang pagkakaroon ng Red Star ay walang alinlangan na nakumpirma. Bukod dito, ngunit ang kakaiba ay ang lokasyon ng Red Star ay nanatiling hindi nagbabago. Lahat ng iba pang bituin ay gumagalaw, maliban sa Red Star. At ang pagkakaiba lamang ay ang ningning ay lumalakas araw-araw. Isang grupo ng mga iskolar ang naupo ng magkakasama sa mga talakayan, kasama ng mga ito, isang batang iskolar na nagmungkahi na ang mga karaniwang tao ay maaaring hindi maunawaan ang mga konstelasyon. Nakikita pa rin nila ang mga bituin sa langit. Kung magpapatuloy ito ng masyadong mahaba, maaari itong magdulot ng panik. Tumayo ang pinuno, nagpasya na magsulat kaagad ng liham sa hari. Ipinahayag ang kanyang pag-asa na hindi pa huli ang lahat. Samantala, sa hangganang bayan, si Roland at Anna ay nakaupo sa gilid ng isang kama. Medyo down ang ekspresyon ni Anna. Nakita niya mula sa listahan ng ekspedisyon ni Wendy, na hindi kasama ang kanyang pangalan. Napakakalmado ng kanyang tono, ngunit sinabi kay Roland na hindi niya ito matatanggap. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Roland si Anna na may ganoong ekspresyon. Hinayla siya nito paupo sa tabi niya sa kama. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita na rin siya.
Ipinarating niya kay Ana na ang paggawa ng militar sa bayan ng hangganan ay hindi magpapatuloy kung wala ang kanyang asawa. Kung ito man ay ang mga bahagi para sa mabibigat na machine gun o ang mga fuse para sa artillery. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pagpatnubay ni Ana at ang mga ito ay napakahalaga para sa kanilang tagumpay sa digmaan. Hindi tumugon si Ana, ngunit tumingin kay Roland, nagtatanong kung ito ay dahil ang mga linya sa harap ay masyadong mapanganib. Ngumiti si Roland, sinabing ang pakikipaglaban sa simbahan ay tiyak na may mga panganib, ngunit tiyak na makakamit nila ang tagumpay. Ayaw niyang masyadong mag-alala si Ana. Hindi niya hinikayat si Ana mula sa pananaw ng mga panganib ng digmaan, dahil maliwanag na hindi siya natatakot sa panganib. Alam ni Roland na kailangan niyang umapela sa mas mataas na antas ng pangangatwiran, tulad ng produksyon na mahalaga sa kakalabasan ng digmaan, upang magkaroon ng epekto sa isa, kasing seryoso ng sinasabi ni Ana. Hindi natinag, tumugon si Ana na maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang produksyon sa bayan ng Misty Valley at ang mga minahan sa Hilaga ay sagana din. Sa harap ng taos-pusong mga salita ni Ana, natagpuan ni Roland ang kanyang sarili na nalilito kung ano ang sasabihin. Nang hawakan niya ang mukha ni Roland sa kanyang mga kamay at ipahayag ang kanyang kawalan ng kakayahan na mawalay sa kanya sa napakahalagang oras na ito. Ang digmaan laban sa simbahan ay walang alinlangan na ang pinakamalaking hamon na kinaharap ni Roland. Ito ay isang labanan na walang gitnang lupa din. Ang banal na lungsod ng Hermes ay mawawasak at ang unang hukbo ay haharap sa ganap na pagkalipol. Ayaw ni Ana na manatili sa hangganang bayan, patuloy na nag-aalala at iniisip ang pinakamasama. Nangangamba siya na kapag natalo si Roland, maaari silang maghiwalay magpakailanman, at ayaw niyang magtiis ng ganoon katagal na paghihirap, na makatanggap lamang ng mapangwasak na balita pagkatapos ng ilang buwan. Napagtanto ni Roland na malamang na hindi niya ito mahikayat na manatili. Humingi siya ng pangako kay Ana. Kung may nangyaring hindi inaasahan sa larangan ng digmaan, huminto sandali si Roland, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Kung sa kasamaang palad ay hindi siya nakarating. Bago siya matapos, pinutol siya ni Ana, tiniyak kay Roland na aalis siya kaagad sa Northern Territories. Nagulat si Roland na alam na ni Ana ang kanyang sasabihin. Tiniyak sa kanya ni Ana na hindi siya agad na maghihiganti laban sa simbahan. Bagamat malaki ang paniniwala niya na hindi mangyayari ang gayong trahedya kung mangyayari ito, babalik siya sa kanlurang teritoryo at titipunin ang lahat na handang magpatuloy sa ngalan ni Roland at lilipat sa slum-bearing isla. Doon, patuloy silang lalaban sa simbahan. Nangako si Ana na tutuperan ang pangitain ni Roland na talunin ang simbahan at lumikha ng isang bagong mundo na naisip ni Roland, at pagkatapos ay muli siyang makakasama niya. Hindi sumagot si Roland. Walang mga salita ang kailangan. Ang lahat ng kailangang sabihin ay naipahayag sa pamamagitan ng kanilang mga damdamin at ibinahaging pag-unawa. Nagyakapan silang dalawa at bumagsak sa kama, tinatakan ang kanilang mga pangako, at ang pangako ng isang mapusok na halik. Kinabukasan, nagbigay ng kanyang huling talumpati si Roland bago umalis. Ang balita ay nagdala sa mga residente na dumagsa sa bulwagan na nagkakaisa. Ang dating bayan sa hangganan ay nakaraan na ngayon, na pinalitan ng mataong lungsod ng Neverwinter. Ang buhay ng mga tao ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago, at ang reputasyon ni Roland ay umabot sa isang hindi matatawarang tagumpay. Sa sandaling umakyat siya sa entablado, isang nakakabinging hiyawan ang bumungad sa mga tao. Bawat isa ay sumisigaw ng mabuhay-mabuhay ang haring, kamahalang si Roland. Habang unti-unting humihina ang hiyawan, nagsalita si Roland sa malalim na boses. Ipinahayag niya na ang kanilang kaharian ay malapit nang humarap sa isang digmaan laban sa mga mananakop, na ang kalaban ay ang banal na lungsod ng Hermes, na nilamon na ang dalawang dakilang kaharian ng Neverwinter at Wolfheart Kingdom. Bilang isa sa huling dalawang umiiral na kaharian, ang simbahan ay nagtakda ng mga lugar nito sa kanila. Mahabang wika ni Roland, ipinaalala niya sa kanila ang mga panahon bago siya dumating sa hangganang bayan kung saan halos hindi na makaipon ang mga tao at ang tagutom at matinding lamig ay darating kaagad sa bawat buwan ng mga brilyante. Ang mga hindi makaligtas ay ipipikit ng tuluyan ang kanilang mga mata. At tinanong niya kung ang simbahan ay tunay na tumulong sa sinuman. Ang simbahan ay gumagawa ng daan-daang libong ginto bawat taon sa pamamagitan ng Stone of God Punishment. Ngunit hinihingi pa rin sa mga tagasunod nito para sa pera. Ibinagsak ang kanyang kamay sa mesa, itinaas ni Roland ang kanyang boses, na iginiit na dapat puksain ang simbahan. Ang simbahan ay interesado lamang sa pagsipsip ng dugo ng lahat.
Nilikha nila ang salot, lumikha ng mga tabletas na nagpagulong-gulong sa mga tao, nawasak ang mga kaharian at tahanan, at inagaw ang libu-libong kabataang babae at ang kanilang patuloy na pang-aapi sa mga tao kaysa sa mga mangkukulam. Gumamit si Roland ng mga katotohanan upang patunayan na kahit na walang simbahan, ang lungsod ng Neverwinter at iba pang mga lungsod ay maaari pa ring umunlad ng maganda. Nangako siyang hinding-hindi susuko o matatalo sa mga lintang tulad nila. Masigasig niyang ipinahayag na ang lungsod ay nilikha mula sa mga kamay ng mga tao at hindi ibinigay ng simbahan. Malakas na ipinahayag ni Roland na dudurugin ng unang hukbo ang mga kaaway sa alabok, lubusang pupuksain sila upang hindi na nila mapahamak ang kanyang mamamayan. Ang talumpating ito ay umalingaw-ngaw sa karamihan na nag-aapoy sa kanilang sempatiya at pagpayag na ipagtanggol ang kanilang minamahal na tinubuang bayan. Iminwestre ni Roland ang kanyang mga kamay para patahimikin ang mga tao at nagpatuloy sa pagsasalita. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng lahat na humawak ng armas at labanan ito. Dahil ito ang responsibilidad ng unang army. Hindi rin niya hiniling ang mga tao na magbayad ng anumang karagdagang buwis sa digmaan. Inaasahan niya na ang kanyang mga tao ay patuloy na mag-ambag sa pagtatayo at paggawa ng lungsod ng Neverwinter, tulad ng ginagawa nila dahil ito ang magiging pinakamahusay na paraan upang suportahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Lumalaban sa front lines, ang mga sundalo ng unang hukbo ay dahan-daang nagmarcha papasok. Inilagay ni Roland ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib at nagproklama na tayo ay malakas at tayo ang mananaig. Mabuhay ang kaharian ng Grey Castle. Inulit ng mga tao ang mga sigaw, ang kanilang mga hiyawan, na nagpatuloy ng matagal pagkaalis ni Roland. Nang hapong iyon, ang huling batch ng mga sundalo ay sumakay sa mga steamship na si Roland ang punong kapten ng barko. Nagpatunog ang armada at umalis. Ang kanilang destinasyon ay ang bayan ng Misty Valley. Samantala, sa bayan ng Misty Valley, dumating na si Duke Calvin at masiglang binati ang kanyang anak, ngunit pinutol siya ni Edith, nagtatanong kung bakit ngayon lang dumating ang kanyang ama. Nagsulat siya ng liham noong nakalipas na buwan, na hinihimok ang buong pakikipagtulungan ng kanyang ama sa pagpupulong ng unang army at paghahanda para sa